Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may boundary ng Makati at Taguig. Para sa mga viewers natin na nag-request kung ano ng update sa bagong Senate building. Hindi na nga tayo nag-update dito dahil sinabi na nga ng Senado na delayed na ang proyektong ito. Inaasahan na sa year 2027 or 2028 pa matatapos. Sana alisin nila yung mga obstruction dito sa harap. Pangit tingnan kung nandito yung Senado tapos may ganyan. Anyway guys, ito ang Chino Roces Extension. Nandito na tayo sa bahagi ng Taguig, Barangay Fort Bonifacio. So ayan, makikita nyo naman wala na masyadong gumagawa dito sa bagong Senate building. Kung babalikan natin, 8.9 billion ang original na budget nito. Pero dahil sa mga delay, posibleng umabot na sa 23 billion ang kailangan na budget para matapos ang proyekto. So itong nakikita natin, ito yung side ng building at yung harap niya ay nandito sa kabila. Kumbaga hindi siya nakaharap dito sa kalsada. 4 na building ang itinayo dito. Ang bawat building ay may 11 na floors. Interconnected naman ito sa gitna ng elevated na floor at magkakaroon pa nga dyan sa taas ng Sky Garden. Ayan, makikita nyo naman may glass na dito sa 4 na tower. Ito naman yung isa sa mga side entrance. Dito naman yung mga main entrance na nasa gilid. Magkakaroon din dito ng iba't ibang mga amenities at modern na mga opisina para sa ating mga senador at kanilang mga staff. May mga public areas din para sa mga bibisita dito. Ang main session hall ay nasa gitna. Napaka-busy ng kalsadang ito at madalas traffic din. Anyway, yung katabing property pala ay naibenta na at nabili na yan ng Robinsons sa halagang 20 billion pesos.
Dito naman itatayo ang Bonifacio Capital District. Ang proyektong yan ang magkukomplement dito sa new Senate building. Dito rin itatayo ang Metro Manila Subway Senate Station. Ayon pa sa Robinsons, magtatayo sila dito ng ilang residential condominium, mga office building, isang shopping center, at isang hotel. So ayan guys, kaya hindi tayo nag-update dito kasi nga tumigil muna ang construction. Ang pinakamaagang timeline na matatapos ang bagong building ng Senado ay last quarter ng year 2027 o di kaya first quarter ng year 2028. Anyway, nandito naman tayo sa Met Park Pasay. Nandito rin ang ilan sa mga government building na tinatayo. Tara, bisitahin natin at tingnan natin ang latest na progress. Siguro naman familiar kayo sa lugar na yan, ang Double Dragon Plaza. May ginagawa palang major renovation dito sa Blue Bay, abangan natin yan. Ano kayang gagawin dito? Nasa likod ng Double Dragon Plaza yung ilan sa mga government buildings na tinatayo. Anyway guys, ang phase 3 ng project na Rojas Boulevard Promenade, ang bagong Pasay Parañaque Public Market. Eto na nga, nasimulan na dito sa kabilang dulo. Yung gagawin ng Pasay Parañaque Public Market, itong man-made canal na boundary nga ng mga reclamation project at labasan ng mga drainage system sa Manila Bay Area. Dahil nga mabaho itong man-made canal, sinemento yung ibabaw nito para takpan at gagawin na nga na public market. Yung mga vendors dito sa service road, dito sa may Pasay at Baclaran area, dyan na sila lilipat sa bagong public market. Maganda yung pagkakadesign dito ng Double Dragon. May separate na walkway dito sa labas at maganda yung landscaping. Dito na tayo dadaan sa likod. Isa pang project na ginagawa dito ang bagong Ascot Manila Bay. Yung dalawang building dito ng Double Dragon ay nirenovate nila para gawing Ascot Service Apartment at Hotel.
Ayan, pinagdugtong nila yung dalawang building. Dito yung drop-off at lobby. Anyway, punta na nga natin yung mga bagong government buildings dito. Unang matatapos itong bagong Bureau of Immigration's building. Ito na ang bagong main office at headquarters. Next year ay lilipat na sila dito mula sa kanilang main office sa Intramuros. Dito naman sa kabila ang bagong PRC headquarters. Tapos na yung isang building at magtatayo pa ng isa pa. Ito na rin ang magiging main office ng PRC. Ayan, magkatabi lang sila ng Bureau of Immigration. Ayan, mukhang sisimulan na yung Building B. Dito naman itatayo ang bagong headquarters ng COMELEC. Siguro next year magsisimula na yung actual construction ng building. Ito na rin ang magiging main office ng COMELEC at lipat na rin sila dito mula sa Intramuros. Dito pala muna ang temporary building ng NBI. Diyan muna lumipat ang NBI dahil itatayo pa lang yung bagong building nila. Magsisimula na dapat yung construction doon sa bagong NBI building sa may Taft Avenue, pero na-cancel yung kontrata dahil nalaman na Diskaya pala yung napili nila na kontraktor. So ayan guys, sobrang lawak nitong area ng COMELEC. Mas malaking building din ang itatayo nila dito. Inaasahan na abot sa 2 taon ang construction ng bagong COMELEC building. Anong masasabi nyo sa iba't iba mga bagong government building natin? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!